mga ka-cherry blossoms, welcome po sa ating YouTube channel. Ayan, so ngayon ay tutuloy natin yung part 2 ng kanyang 7 watt transmitter mula kay TV Vlogs. Ayan, sa paano magtayo ng sarili niyang stasyon ng radyo. Ayan. So, ngayon, nasa Semirara Island po siya ngayon. Ayan, so ngayon tutuloy natin kung paano niya kanina pinakita niya yung kanyang transmitter. Ngayon naman ay papakita niya yung kanyang antena na nakakabit sa 7 watt FM transmitter. So, suot natin po ang headphones natin. Kung bago ka lang po sa channel ko, don't forget to like and subscribe and hit the notification bell para updated po kayo sa mga videos ko. And don't forget to like me on Facebook. Wala po tayo dito kayo na i-activate po sa mga hindi ko alam. So, ngayon po ay mag-reaction video na tayo mula kay TV Vlogs. Kung paano magtayo ng sarili stasyon ng radyo. Low budget. So, tirahin na natin ito bago pa tirahin iba. O ayan mga paps, dito na ako sa labas. Tagos siya doon mga paps, yung aking FM transmitter antenna sa butas na yan, dahil ko dinaan. Yan, papunta dito sa taas lang po na ang bubong namin, sa gilid mga paps. So ayun na siya, yun po siya, yun mga paps yung aking FM transmitter antenna na nakikita nyo. Yan po yan siya, yan po yung FM transmitter antenna. Yan yun. Yung kulay puti na yan, yung taas na kuha na yan. So dapat po mga paps, mas mataas pa kasi dyan dapat para mas malawak yung kanyang para dito yung wave na lang, yung bato ng kanyang range, no, sa mga yung bato ng range, yan ang importante dyan. Mga makakaano sa nila, sa mga FM radio cassette nila, sa cellphone yan, makakuha ng signal, parang ganoon, wave kung tawagin yun. So dapat yan mas mataas pa yung dapat mga paps, medyo mababa pa kasi yung konti. So para sa akin, pero para sa akin lang parang okay na yung ganyan, pero para sa iba is dapat kailangan pa mas mataas yan, yung poste na yan, yung tinatayo ng FM transmitter antenna po natin mga paps. So ayan so nakita nyo na, no, yan, may tatlong antena po yan sa baba, yung tatlo yan na antena, tapos yun ang pinakadiretso na yung kanyang pinaka signal niya purposes para mas malakas yung kuha ng range, yung wave range ng kanyang transmitter. Diyan niya binabato yung sound. Kaya kung nakikita nyo, kung gusto nyo mas malawak pa, you can use the dipole antenna sa pamamagitan ng parang over antenna. Gawa na lang kayo, or saka bago kayo kumuha, mag-download kayo ng amateur radio toolkit app para kayo para i-calculate kung ano yung frequency yun ang sukat ng antenna para yun titimbre, tapos malawak pa ang tapon ng width ng signal ng radio station mo. Nandito ako sa likod ng bahay namin mga pap. Ito yung area ng bilya. Ito po yun po yung pier namin dito sa Pinagpala, tapos yun ang bilya. So I don't think so kung naaabot po doon sa Bagong Baryo sa Bilya or sa iba pang karatig dyan sa Bilya, no, yung o sa mga purok-purok natin dyan, yung natin, yung FM FM frequency natin na 99.9 mga paps, yung ating FM trans 99.9 megahertz ang ginagamit niyang frequency. Yan. Speaking of 99.9 megahertz, okay, naalala ko po nung nakaraang taon ay napakinggan natin yung Radyo Manila o Radyo Chinoy 99.9 FM. Nagpapatugtog ng mga Chinese music malapit po doon sa Malate. Ang target nila po, listener po doon, ay mga nasa Binondo yun, sa Manila, Chinatown. Pinuntahan nga ni Noriko Matsuno, hindi daw sa shoutout Noriko, ayan. Shoutout sa ikaw, ayan. So nag-vlog siya po doon sa Binondo, nagdala yung kanyang cellphone na may FM radio, yan yung Idol Vision 3 niya. Nilagay niya sa 99.9, wala namang umere. Okay, so ito po ang update po dyan. December 25, 2023.
during the Christmas, nag-off the air na po ang 99.9 Radio Manila o Radyo Chinoy sa 99.9 MHz. Hindi natin alam kasi baka dahil po dun sa in-upload ko pong video kung sa top 5, kasama po sila sa top 5 pirate radio stations na gumagamit ng FM transmitter. So natiktikan po sila nung ako'y nag-upload ng dalawang video, isa yung air check, isa top 5. Yan. So baka yun po yung nangyari. Baka nagsumbong ako. Hindi naman ako nagsumbong. Promise po. May yung mga taga Radio Manila, yung mga namumuno po dyan, may pareho po tayo ng hangarin. Ako din po. Meter na nakaset, no, tapos hahanapin na lang ni user, no, sa kanyang cellphone or i-auto search na lang niya para makinig ano na siya sa radyo, kinig na siya or mapakinggan ako habang nagsasalita. Ganun mga paps. So ayun mga paps, no, at nakita nyo na po yung ating FM transmitter antenna na nakalagay po doon at nakatayo doon sa likod ng aming bahay, no, na nakaano sa poste. Pero para po sa akin okay na po yun, ganun kataas. Pero para sa iba dapat mas pataas pa talaga doon, no, para yung lawak ng wave, yung range ng FM transmitter ay makuha mas ng mga user. Okay, kung tataas mo yung kanya antena, kung ganun talaga yung lawak niya, wala rin naman. If lang sure mo na makikinig. And syempre kung wala po tayong meron tayong transmitter pero wala tayong antena, useless din po yung mga paps, hindi yun gagana, no. Dapat meron tayong kasi ganito po yan. Kaya nagtayo ng radio station, no, you can wala rin antena sa simpleng bahay ganyan. So kailangan talaga meron kang antena na mataas na phone, kahit yung maliit na FM transmitter antenna para yun yung ibabato niya na makuha ng user, no, sa kanilang mga radyo, sa mga makikinig. So yun lang siguro mga paps, no, at sana may natutunan kayong aral. And syempre ito ay share ko na rin sa inyo mga paps dahil ako po kasi pangarap ko rin na maging manager ng isang radio station, kasi feeling ko po kasi gusto kong i-share yung mga lahat na natutunan ko dati sa aking pinagtatrabuhan. Kaya ngayon paunti-unti lang ako mga paps. So ito parang sa akin, sa sarili ko, libangan na rin yung para sa akin. Okay mga paps, uulitin ko So kailangan po natin ng sound card V8. Kung hindi naman po kayo magsasalita, no, magsalita sa ere, ako katulad ko, kung habang magsasalita ako, kailangan ko siya ng V8 card kasi walang mic, hindi ako mapapakinggan kung saan ko isasaksak. So ako dito mga paps, meron ako ditong yun nga, sabi ko meron akong sound box for sa aking monitor. Syempre hindi mawawala yung mic. Ito yung mic na ginagamit ko mga paps. Yan, ito yung mic. Kapag V8 ang gagamitin mo, you can use may mga condenser mic na maliit lang, 3.5mm na plug, katulad nito sa headphones ko. Yan. Ito yung 3.5mm. Sa karaoke naman, meron kasing karaoke dynamic microphone yung malaki. Sa mga karaoke microphone, pwede po yan. Pwede po yan sa mga radio station. Kasi ang mga ginagamit natin, parang microphone yan. So I prefer the condenser microphone. So pwede na po yan. Microphone na yan is 3.5mm ang size niya. Pwede rin po yung pang karaoke. So ay papakita ko lang po yung may karaoke. Sandali lang ko
na rin po ito. Kung meron kayong mga libreng microphone, meron siya sasaka ng malaking pang karaoke. Ito pwede na rin po ito. Yan. Yan. So pwede na rin po itong microphone na to. Ayan. So magsasalitahan na ganyan. Ayan. So, balik ko na. Ayan, so, yun, pwede na rin po yung microphone na ganun. Ayan. Kasi may dalawa na masaksakan yung isang dynamic microphone na malaki at sa condenser microphone na 3.5mm. Ginagamit ko ano po yan, naka ano dito sa sound card, nakasaksak. Syempre, hindi rin po mawawala yung headset to monitor your voice. Yan, headset po yan mga paps to monitor yung sarili kong boses, no, kung meron ba or gumagana ba. Yan dun, nakasaksak din po yan sa V8 card. Dalawa lang po yung nakasaksak sa V8 card, yung mic tsaka yung headset. Meron pa pala yung kanyang wire to laptop. Tapos wire naman ng laptop to transmitter. Yan. Okay, ulitin ko po Ito yung wire niya sa V8, yung USB wire sa V8 po mga paps. Tapos nakasaksak yan dito yan sa USB card ng laptop ko mga paps. And then sunod doon ay ito yung sinasabi kong wire naman papunta sa transmitter mga paps, no? Wire jack na siya na papunta sa kanyang FM transmitter. Yung wire jack po, ito yung parang sa dulo niya yung saksakan ng headphone, no? Yung saksakan po ng headphone, wait lang. Sample. Basta yung kung may headphone po kayo for cellphone, yun yung saksakan ng jack niya. Ganun din same lang din sa transmitter, no? Kaya sabi ko, kumpletuhin ninyo kung gusto yung ganito, gumaya sa akin or matutong ng ganito mga paps. Dapat meron po tayong V8 sound card to laptop. Kung wala namang pong laptop, pwede pong cellphone. Or kung wala namang V8, pwede po kahit laptop lang or cellphone. Pero music lang yun. More music lang yun, paps. So, hindi ka makakasalita. And syempre ganun din, laptop to transmitter, at kailangan po ng jack po yun, jack. And syempre transmitter to FM, transmitter to FM, transmitter antenna. So yun lang siguro mga paps, at I hope nakuha ninyo yung aking pag set up sa aking small radio station dito mismo sa akin, sa mismong kwarto ko. Parang pinaka radio booth ko na rin itong mga paps sa aking kwarto. Syempre, kailangan ko rin ng internet. Ayun nakikita may PLDT tayo, PLDT home wifi. PLDT home wifi mga paps, ginagamit ko po yan sa aking internet streaming, radio streaming internet mga paps, para mapakinggan tayo nationwide, worldwide, or kung taga saan ka man, no, sa mundo. Ay, nako pa. Kung meron kang PLDT, problema mo yung babayaran mo monthly. Ayan. Sanay na tayo sa prepaid no? Magkano tayo ng magno? 200? 500? Ako 200. What you is 200 for 7 days. Dito po yan, may ginagamit din po akong software dyan mga paps, no, para mapakinggan po tayo sa buong mundo. And ito pala yung ginagamit ko pag halimbawa magsasalita ako mga paps. Yan yung ginagamit kong jingle palette, kung tawagin natin, software siya na jingle palette, na to mix your kaya habang nagsasalita ako, tapos yung sinasabi ko ay nakakatawa, sasabayan po yun ng sound effect na ha 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 ha, ayan, nakakatawang sound effect. And syempre teka, meron naman yan sa V8, di ba? Oh.
may pipindutin ka sa hindi, pero worthless na. Worthless naman, parang pareho lang. Hindi, okay lang yun para ano. Sakali kung hindi gumana. No? Ito po yung software na ginagamit ko, yung boot. Yung boot po kasi is kailangan po ng internet dyan to broadcast live internet naman siya. Ganun po yun. Para mapakinggan po tayo nation and worldwide. Try nyo po. Punta po kayo sa www.kaislaradio12345.com. Yun, mapapakinggan nyo po yung music nyo yung music na piniplay ko ngayon, tapos yung aking boses kung ako magsasalita. Non-stop po yan. Pero ako po kasi nag-on air ako, starts ng 6 o'clock ng umaga, and mag-off air po ako 10 o'clock naman ng gabi. Hanggang doon na po, hindi po ako 24 hours, no. Yan. And syempre kailangan din natin ng internet to play a song sa Spotify, kasi hindi magkakaroon ng songs yung ating software na Spotify kung wala po tayong internet, no. Pero kung halimbawa kung may mga downloaded musics na po kayo, 1,000 music na downloaded, pwede po yun, basta i-download yun na po yung software na sinabi ko kanina, yung Oats AV Audio pala. Oats AV Audio po pala mga paps. Oats AV Audio yun. Meron na yun na downloadable na po sa Google, and free po ata yun kung di ako nagkakamali. Pero yung iba po kasi may bayad eh. Hindi ko lang po sure ha. Yun. So I hope yung mga napulot po kayo mga paps na aral, and syempre ganun din na i-share ko sa inyo yung tapos nagda-live din po pala ako mga paps sa Facebook. Nagfe-Facebook live din ako para pag on air na ako, nagfe-Facebook live din ako for our mga shoutouts, and syempre mga pabati. Kuya G, subukan mo mag-TikTok live, walang copyright yan. Mag-TikTok live ka. Sinubukan ko na yan. Magtugtog ka ng music dyan sa TikTok live. Magko-comment, ibabasahin natin, ganun. Kasi dati sa pinagtatrabuhan ko, di dati uso yung Facebook live, yung text lang siya sa number, text line and hotline and text line na number lang. Doon lang po yung binabasa ko sa cellphone, doon wala pang Facebook live na yung mga pop. And shoutout pala kay Ma'am Maricon, and shoutout pala kay Sir Aris ng ating Barangay Semirara dyan sa BLGU, Barangay Local Government Unit po, kay Ma'am Maricon, kay Sir Aris. Shout out po sa inyong dalawa. Ayan, nagpapabati daw sila sa next vlogs ko. So yun naman po mga paps, maraming salamat po sa inyong panonood. Ito po muli si Papa J. Ayan, ako po muli si Papa J. Ayan, si Papa J ninyo mga paps. Okay, alright. O kaya si DJ J ng Kaisla Radio 99.9. Kaisla Radio 99.9. Your island vibe station, your vibe station, your number 1 FM radio station. Dito lang yan sa Semirara Island. Bye-bye! Ayan. Marami tayong natutunan, no? Ayan, so, okay, ang lessons natin dyan ay, okay, so, ito yung uunahin kong bibili yung 7-watt transmitter bago po yung 15-watt. Ayan. So, napakahanga ako sa kanya dahil narinig na siya sa buong isla, no? Ayan, so, sa kanyang lugar sa Semirara Island. Okay, so saan ba yun? ang purpose niya na magpatugtog ng music, nag-ooperate siya ng 6 o'clock ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Kailangan niya kasi ng tulog doon. So, ako, mag-e-area ako dahil Metro Mega Manila never sleeps. 6 o'clock to 1 a.m. Yan yung plano ko, 6 a.m. to 1 a.m. Not 24 hours. Pag 24 hours, on December na lang po ako magta-24 hours, no? Okay, so, may hanapin tayo. So, hindi ko isa. Okay, so, ano na naman tayo sa nasa baba pala.
Okay, saan nakalocate ang Semirara Island? Kaluya. Saan ano nito? Barangay Tilo po. Nasa Mindoro ka lang. Okay, so sakop siya ng Mindoro. Ayan. Nasa ano siya? Mindoro Island. Ako nararating. Oo, okay, nasa sakop siya ng sakop siya ng Mindoro. Ayan, parang malapit lang siya sa may. Ayan, nandito tayo. Ayan, so okay, so di ba nabanggit siya sa part 1, nasa Mindoro siya. Ayan, so sa Mindoro yung pinagtatrabaho niyang FM radio station, no? So ngayon, Kuya Jet TV Vlogs, pagpatuloy mo lang yung yung sinimulan. Okay, marami ako natutunan sa iyo. Ayan, so pero mas mas nauna pa ako kay Jet. Dahil hindi pa ako vlogger. Natutunan ko na yan, no? Sa pamamagitan po ng somewhere in 2015 ako yung nagko-cosplayer sa UP. Ako po yung cosplayer po noon. May nagaya sa akin na nagtapos siya na mass communication na pumunta sa isang radio station. So ayun, marami ako natutunan. Pinanood ko muna sila. Ayan, so hindi naman ako nagsalita, wala akong ginalaw, hindi po ako nagsalita, po ako. And then 2017, ako syempre nagko-cosplay pa ako. Dala-dala ko po yung isang alam niyo po ba yung keypad na cellphone na may TV, yung mga iPhone, cherry mobile, may TV na wala pang digital analog pa lang. Doon ako nakikinig ng FM radio. Di ko sinadyang nakinig sa 107.1 radyo kontra na napapakinggan ko anime music. So doon ako nagka-interest na paano magtayo ng FM station. Nag-type ako dito sa Google ng FM transmitter. Nagulat po ako na meron pala nagtitinda ng FM transmitter. So mas nauna akong nalaman to kaysa kay JTV Vlogs. Ayan. So marami ako natutunan sa mga ibang radio enthusiast hanggang naging radio enthusiast na rin ako. Marami ako natutunan na paano gumawa ng antena, dipole antena, anong transmitter na mas bagay sa gusto kong radio station, anong mga coax cable na gagamitin, anong mga sound cards. So yung sound cards wala akong problema doon. Yung transmitter ang problema ko. At isa pa rin po ang problema ko dito. Power. Ayan. Naisipan ko, syempre, napanood natin po sa mga nakaraang videos po natin, si DIY Pinoy, na paano gumawa ng solar generator sa 12 volts. So, yung 7 watts at 50 watts, parang 12 volts po yung power niya. Pero, nako-convert siya sa 220. So
So marami ako natutunan kung paano ikabit ang solar generator sa pamamagitan ng LiPo battery, yung battery ng e-bike. So doon ako kukuha ng power. Okay, so yung sa kanya kasi po, yung kuryente po sa kanila na po. Okay, so sa akin naman po ay para makatipid ako sa kuryente, I can use solar panels and solar generator din, di ba? So natutunan ko po yung power paano kumuha ng solar generator sa LiPo battery. So yun na lang po yung nire-recommend ako kaysa sa lead acid ng car battery. Yan. So LiPo battery yan. So meron po yung mga iba't ibang klase yan, UPS, LiPo, ayan. Parang malaking 18650 na battery tulad nito. Nire-recommend ko lang po nakano siya. Here we go. Ganito 18650 to, pero mas malaki po siya kasi laki lang po ng braso ko. Ayan. So yan. So yun, I recommended na yung kay DIY Pinoy ang gagawin ko, solar generator sa LiPo battery. Marami po nagtitinda ng mga LiPo battery tulad ng Dojin Power. Shoutout sa inyo, Dojin Power PH. Shoutout sa inyo. Yan. So okay, I recommended na solar panel para makatipid kayo sa kuryente kung kayo ay magtatayo ng radio station. And then na-recommend ako po yan, yung solar power radio station sa mga home. So si Haring Araw ang bahala sa power. Yun na. So okay, so GTV, mag-install ka rin ng solar power para sa radio station mo. Convert mo sa 12 volts. Yan. At kay Mr. Jam naman, sana ay magkaroon ka ng mga equipment na gagamitin mo, and sana maayos din yung antenna mo. Sana merong RG8 na nabili ka at inayos mo rin yung antenna mo. Nakabili ka ng Baron Super antenna para i-dive mo. Kay JTV, okay lang yun, 1.4 GB antenna kung maabot. Gusto niya mataas daw, okay na sa kanya, pero sa iba daw, hindi daw. Pag tinaas mo yan, tapos ganun pa rin yung lawak ng signal, wala rin. If lang, kung ganun pa rin ang ang signal. No? So si JTV gusto kong pupuntahan ng Semirara Island. Gusto ko rin i-feature din. Magkalab tayo JTV, ha? So gusto kong personal, gusto ko malaman kung paano mo ginawa. In personal, gusto ko makita mag-guess mo man lang sa stasyon ng radyo mo na nasa kwarto lang. Alam ko hindi ko papasensya ng kwarto mo, okay lang po yan. So basta may matutunan ako sa iyo. So maraming salamat dito yung sa panonood nila ng aking vlog na reaction video natin ngayon mula kay Dogs Electronics sa part 1 at si Jenny TV vlog sa parehong part para sa 7-watt transmitter part 1 at part 2. Maraming salamat po sa inyo. Kung bago ka lang po sa channel ko, don't forget to like and subscribe and hit ang notification bell para updated po kayo sa mga videos ko. And don't forget to like me on Facebook. Don't forget to like me on Facebook. Wala pala akong TikTok. Ayan, wala po tayong TikTok dahil so maraming salamat po. See you again on the next video. This is Cherry Locabangon Vlogs. As always, thanks for watching. Thank you.